You need to put the numbers, everything for to us, because I want to know how much is investment in the property, plus the clean, because it's not clean, not more in the monthly. So when I there, I want to take a picture for you and send because we need to clean too. It's not clean. It's like a forest. It's more in a way a forest, like may mga fruit tree pa rin po kasi na iba, ng banana and coconut, and we have some shrubs in there. Saka may mahog. Good morning po sa inyo mga katrib at welcome po sa aking YouTube channel po. Ang ating pong bisita ay papunta po dito yung tuta. Yan yung ating subscriber. Ay, nakaharang yung tuta. Andre, huwag ka malikot. Sinabi niya huwag na malikot eh. Punta ka na sa upuan to. Yan, yung galing po siya lang Porac, Pampanga. Doon, punta ka doon. Ayan, ito po sila. Ayan. Marami sila eh. Sabi na. Pasok mo na lang dito. Apo, dito po. Pasok nyo po. Sige, sige. Galing po sila ng Pampanga. Yeah. Ay, magandang umaga po. Kumusta na po? Kamusta na po? Ay, susiyo po. Ayun. Kasama ko po. Ayaw po. Marami rin pala kayo. Lima lang po. Lima. Ayun. Tapos Ay, kumusta na po? Kasama ko sa Canada. Malayo pa kayong pinanggalingan po ninyo. Porac lang po. Porac. Malapit lang. Karantin na sa Google. Ito kasama ko partner ko sa business ko. How are you? Welcome to my country. And Alberto. And my sister-in-law. Ayan, may kasama pala tayong turista. Tara po, upo muna po kayo rito. Po, ay, ayun, pangkura lang po natin. Ito po yung ating subscriber. Sila tatay. Ewan ko, hindi ko siya. Naupo Apa, ay po, pumunta tayo rito. Po. Dito po yan. Dito po nakikita ko yung sa dito yung halay-hayan po natin ng kalamansi. Dito po nilalagay po yung ating mga bunga. Pinipili natin yung mga hinog tsaka yung berde. Yan. Tapos ito naman yung lalagyanan naman ng bag. Dito sasabit. Habang ko ibababa rito siya. Yan. Kalamansi farming. Nice stuff. Inaligaw pa kayo doon. Paalit na nga kami. Alagaan daw kayo. Dalawa yan ito para marami siya. Makulit yung aso na ito. Dali mo ba yun? Buko, ninyo. Doon po sa lugar po na yon. Gano'n po pa kaluwang po yun doon sa Palawan po nyo? Yung sa taas, mga 7 hectares. Yung sa baba ay beach resort mga po yung sa baba. Beach resort po siya. Pero private po, lalim na lalim na private lang. Private lang din po, pag-uwi lang. Sabi lang sa kanya, pwede natin pataniman.
ginagawa natin. Kakao, kape, saka kalamansi. Pwede po ba pagsamahin yung tatlo na yan? Ang gagawin po natin, pagtataniman po yung palawan ay pag kalamansi, puro kalamansi. Hindi po pwedeng Apo, di po sila pa pwedeng i-alternate. Kasi pag halimbawa, gaya ng kakao, ang puno kasi ng kakao, malabong yon. Yung kasi kalamansi, ayaw po niya na nasisilong. Gusto niya po direct sunlight para po marami po siyang ibunga at tapos mamulaklak. Ngayon, kung ako naman po tatanungin ninyo, kaysa doon sa kakao, mas maganda, kalamansi na ang tanim niyo. Opo, kasi sa kalamansi, continuous po ang pamumunga niya. Ang kakao, bagamat walang masyadong trabaho sa kakao, kaya lang konti lang na ipoproduce po niya na na benta. Lalo na po pagdating po doon sa nyog. Sa nyog, mababa po ang nyog. Pagkatapos, yun nga lang, minsan binaparat pa ng mga traders ang nyog. Kaya kung halimbawa, ang maganda pong itanim yung grafted no na po, dapat grafted kasi tayo po halos puro grafted po yung ating dinadala. Hindi kinukuha. Parang halimbawa ganito, itatry po natin sa ating po supplier na kayo po ay makapag-produce po doon na madalan po natin ng punla. Tatanungin natin kung paano at saka kung paano po yung charge delivery. Kasi meron tayong charge delivery po doon. Malay natin baka possible pa lang isa kayo doon sa Roro o doon sa barko. Baka makasakay tayo ng barko sa Palawan. Makita natin yung area, maaapa pa natin siya. Magkano po, ano po kayo? Gusto mo lang po, let's say, ang ilang gano'ng kalaki na po ang yung itatanim? Yung punla po, mas maganda po doon yung XL na. Kasi yung XL na punla, wala lang tayo kasi Sabado pa paparating yung punla natin. Hanggang ko na po siya, hanggang dip-dip. Mabilis po siyang lumaki, 1 year and a half, pwede na natin siyang pamungahin. Pero habang lumalaki yon, nakakapitas na tayo ng pailan-ilang piraso. How many times in a year? Ilang beses sa Ay, monthly po ang kalamansi. Monthly po yan. Basta't po yan, diretso po ang kanyang pagbubulaklak. Continuous ang pagbubunga. Hindi siya seasonal. Ganyan kasipag ang kalamansi. Ang fertilizer naman po. Sa fertilizer naman po natin, wala naman tayong problema kasi dito, gaya niya, meron tayong inventor. Kaya lang, dito sa Nueva Ecija. Ngayon, halimbawa, magdadala tayo ng organic. Bale, ang gagamitin natin doon po, bro, ay organic fertilizer. Yun po ang the best po ngayon. Pwede natin ipadala po doon sa Palawan. Pagka po gano'n. Malalaman lang natin kung magiging magkano yung shipping. Sagot na lang yung shipping. How many person use it for hands or for planting? We go from there. Sorry. Ang irrigation po naman. Ang irrigation naman po niyan, ang kalamansi naman hindi kagaya po siya ng palay na kailangan lubog sa tubig. Importante lang doon, yung maagosan siya ng tubig. Ano po ba ang style po ng lupa ninyo? Kasi kung tubig ko po doon is nanggagaling sa bukal. Bundok. Spring water po. Ay, mas gusto yun. Lalagyan lang po ng hose. Ng hose or pump. Para bawa, nasa taas po yung patubig niya. Gagawin po natin doon, parang gagawa lang po kayo ng pinakatangke o imbakan ng tubig. Then, yun po pahitit na sa makina. Then, yun naman po ngayon ng di-deliver naman niya doon sa mga puno. Yun lang naman po ang importante sa kalamansi, yung hindi po siya hindi po siya nasisilong. Kaya halimbawa, mayroon tayong gustong taniman, kung ilang hektarya, dapat i-clear natin. Kung pwede pong taniman, let's say yung 7 hectares lahat kalamansi. Pwede po yun, pwede natin taniman yun, basta i-clear lang natin siya, and then bawat hektarya dapat meron tayo yung source of water. Ngayon, halimbawa, doon sa isang bukal po na yun, malakas ang tubig, doon tayo tututok, pwedeng gagamitan natin po siya ng hose. Ano ba tatay maganda ro? Gawa ng bundok, halimbawa, ang bukal sa tuktok ng bundok, malakas naman ng tubig. Halimbawa, makakagawa kayo ng stakan sa bukal. Gagawa kayo ngayon ng mga kung sa paligid. Halimbawa, kada sa hektarya, gagawa kayo ron ng stakan uli.
Bawat hektarya magkakaroon istakan. Parang pool yun. Para tuloy-tuloy yung supply na magagaling sa itaas ng bundok. Pag magpapatubig kayo, doon lang kayo ihitid sa mga istakan na yun. Susupply na ninyo sa bawat. Hindi po lahat yun. Puro hose po yun. Na mayroong pump kayo. May pump po. O pwede naman yata tayo kung nakakagawa doon na... Sangka. Hindi, tawag dito. Yung di na ginagamitan ako kasi mataas eh. Hose lang. Yung tatali na siya Sa doon. isang hektarya po, gaano kalaking tangke po ng tubig ang ano doon para... Gumawa po kayo ng swimming pool. Mini swimming pool. Mini swimming pool. Po. Pwede siguro yan, ganyan. Tubig doon. Ay, isang ganito po na... Mga 10 by 10 siguro. 10 by 10. Mga lalim na yung mga 10. 10 po. Bali, haharangin nyo lang po yung bukal ninyo na yan. Okay, para umagos siya. Kung umaagos siya. Tapos meron kayong overflow para naman hindi napupuno siya. Kumbaga yun, doon lang yung isasawsaw yung hose. And then gagawa ng pump. Pababa na yun. Kahit hindi na po yung pump, meron tayong mga DIY na na-invento na itutok mo lang yung hose mo kung kasi nasa taas na, bababa na yung tubig doon. Pwede ko po ba kayong matawag kasi kung maglalagay ako ng ganun pong konsya. Ikaw ka po natin doon sa mga kakilala natin para doon sa water pump po ninyo. Maginhawang tubigan yun. Kung nasa taas magagaling. Tingnan nyo kay Kono, itinukuhan ko nun eh. Kay Borti, Bertol. Hindi, sa may bag ako nun, tinatanong sa akin kung pwedeng tamunan. Nasa taas din yung bukal. Yung agos sa lusa, gagawa ka ako ng muni dyan. Yung sobrero sa slide. Kaya ganyan lang ang pagka-slide. Oo, slide. Hindi masyado matarik. Paano po ba yung style ng lupa ninyo? Matarik po ba siya? Sliding ba siya? Pababa. Sliding naman. Ang gagawin doon, kahong-kahong. Oo, kahong-kahong. Lalagyan natin ng harang. Oo, lalagyan ng harang, overflow. Pag puno, tatalon ulit. Parang style hagdan palayan ang gagawin natin doon. Para noon, pag kasi lumabas yung tubig doon, kumabila, itatalon na siya. Tuloy-tuloy. Pagdating doon sa dulo, pwede ninyo tanggalin din, ililipat yung sa kabila. Busog din rin dinaan ng una. Bawat daanan ng tubig yan, magbubusog. Kaya yun lang gusto ng kalamansi. Ayaw rin niya nabababad ng tubig. Basta dinaanan sa ng tubig, basta basa, ay okay na yun. Basta basa. Kamusta po ba ang klima doon sa Palawan? Para ba siyang kada buwan may ulan? Bihira din po ang ulan doon eh. Yung kailangan talaga doon ng tubig. They don't rain much in Palawan. No, just 2 months. May tag-init din. Meron taga-kagaya rito rin sa atin. The rain season. Ang naano lang po siguro yung hangin na galing sa dagat na pagkabasa sa madaling araw. Malamig. Okay lang yun. Kasi kawan yun hindi naman kalputan lupa dyan sa inyo. Hindi po. Maganda nga po lupa. Malusog ang lupa. Hindi ba alat yung tubig doon sa bukal? Alat. Ay, sa bukal po hindi. Tabang. Alat pa yung sa dagat doon sa Miami doon sa unahan. Ay sa taas, spring water po. Saan po ba kayo sa Palawan? Puerto Princesa din. Puerto Princesa Pero Centro. mga 70 kilometers. 70 kilometers. Sa airport. Sa airport. Oo, 70 kilometers. Pero ang daan naman po, planchado, maayos naman. Bali po, ang alamin na lang po siguro natin to kung merong naisasakay yung sa barko o yung sa Roro para may deliver po yung pula doon. Siguro yun. Opo. Siguro. Sa tingin nyo naman po kaya, sorry po, sige po. Sige. Magkano naman po kaya ang bawat seedling? Ang seedling po natin naman dito is 140 ang isa. Kaganda naman namumulaklak na siya, tsaka po nagbubunga. Tsaka yung naman pong ating isinusupply sa ating mga subscriber, mga bago. Hindi tayo nagkukuha ng mga old stock. Kasi ang mga old stock po sa mga punlaan niya, makikita ninyo yan. Akala mo nyo okay na dahil may mga bunga. Tapos maraming sanga. Hindi nyo alam, matagal lang naka-stock sa punlaan yun. About $3 each seedling. 6 months po na yan, ano? Sabi niya matapa. 6 months, yeah. Hanggang dibdib ko iba doon. Tapos iba hanggang ganyan na po yung panapunlaan na yun. Gano'n naman po ang lifespan ng isang punong kalamansi? Maabot po yan ng 30 to 40 years and so on. Kasi trees siya, fruit trees siya. Self-producing calamansi. 13, 14 years. No, more 30 to 40 years.
How long is each plant? I think 3 by 3. 3 by 3. 3 by 3. 3 meters ang spacing, 3 meters ang distance. Ayan, So, meron. ang isang hektarya po, 1,000 1,000 po ang magiging kuha natin. 1,200 po. 1,000 na. Yun lang po halos yun. Sa 10,000 square meters. Sa 3 by 3. 3 by 3. So, let's say if we do 1,000 plants, 1,000 trees. Trees. Seedling. And how many Grafting. hectare? No, we have 7,000. Yeah, but okay, 1,003 and 7. No, in one hectare is One 1,000. 1,000 trees. So we can go 7,000. Okay, thing. We really fill it up the whole thing, the whole farm. Yeah, we'll see. And he's available anytime. Yeah. We can we can ask for help. First, he can come visit the place. We invite him. Then we go from there. Uwi muna po kami sa Palawan. Opo. Itanong ko lang po, ilang tao po let's say ang pwedeng ilagay doon? Bawat tao, pwede na doon siguro isang Yung hektarya. Dalawa. dalawang tao sa hektarya. Hindi po, talaga magbabantay, 2 tao pwede na po, tapos kukuha na lang ng minsan ng magtutubig o Pwede rin po yun. Mag-hire kayo ng arawan. Tapos, actually kahit isang pamilya lang yun eh. Pwede na po. Opo, pwede na siya eh. Kasi susurvive lang na niya yung surveyor lang siya. Ang maganda ron, ang titira ninyo ron, halimbawa pamilya, gagawa na ninyo sila ng bahay doon. Permis na sila. Sila na magme-maintenance, mag-aalaga nun. So supplyan na lang ninyo na kailangan nila. Halimbawa, yung kailangan ng halaman, ng kalamansi, supplyan ninyo, pati pangangailangan ng gagawa. Ngayon, mag-usap doon lang kayo kung magkano ipapasweldo niyo sa kanila. May kapatid na po ako nakausap. Ayun, So, pwede yun. dalawa sila magkapatid. Gusto nga nilang sumama. Sabi ko, hintayin niyo muna po, magkikita kami Sabado ulit. Mas maganda po kapatid na Mas kunin maganda. ninyo. Kasi yun, may aral yun eh. Kaya at least yun, para magkaroon na rin ng trabaho rin yung mga taga-lugar Po, to. kaya ako nagpunta ako sa lokal doon. Oo, Ang dami maganda. na pong ano sa amin niya. May makilala po kami ang mga kapatid din. Ay, ayos. Tatanim. Diyan po sa Palawan, bibihira pa kalamansi dyan. Yan lang nga po, kaya gusto ko. Oo. Nanggagaling pa ng Manila ang kalamansi dyan. Tanong pa naman po, paano po let's say yung harvest time? Ngayon po tayong may dealer na bibili. Ay, doon na lang din po sa inyo sa Palawan. Ngayon, pag halimbawa, pag marami na kayo doon sa Palawan, po pwede naman yan dalhin sa Metro Manila. Kukunin niya ng mga buyer din yan. Kasi bawat mga kuha may mga buyer yan. So let's say pagka nasimulan po. Mas maganda nga po, brother, kung halimbawa, matutunan po ni brother po yung processing niya. Kalamansi juice. Yan ako, lalo sa bansa nyo. Import yung export, import. Yan. Kaya may CCTV. Ay nako, click yan. Ang gandahan nun, doon sa lugar nyo na yon, lahat na may kalamansi doon, pwede nyo pang pakyawin ng mga bunga. Just to process na lang. Mura lang ninyo mabibili. Pagka halimbawa doon sa lugar nyo Kung na yun. kukulangin pa halimbawa, nagkaroon siya ng factory noon, kung kukulangin siya ng supply, pwede pa namin silang supplyan. Gagaling dito. Maganda. Yeah, Oo, maganda yun kasi pero yan ang paano click po eh. ba ang processing nun then you need separate building? Opo, separate po yun. Bali, ang kuha po doon, mag-a-apply kayo doon sa gobyerno. Diba? Kasi, po, permit, tapos sila po magtuturo sa inyo kung paano yung processing ng kalamansi. Gagayad naman kayo nun. Meron tayong DA na nag-aasikaso na mas pagdating sa ganyan. Ngayon, halimbawa naman, gusto naman ninyo ng private, ay hingi nyo lang naman ng permit doon sa gobyerno. Kasi, kung yan eh, negosyo yan, kaya kailangan talaga doon idadaan. Kaya sa inyo po, mas maganda po ang kalamansi business talaga. Mo Ilan po. taon na po kayo? Ay, matagal na po. Eh, si tatay, ilang taon na kayo nanay naggawa ng kalamansi? Mahigit na kami 30 taon sa kalamansi. Natikman ko lahat ng pananim sa lupa. Gulay, tubo, mais, kamote. Pero walang uubra sa kalamansi. Ang kalamansi kasi hindi mayat may araro ka ng araro. Katulad dito, may kalamidad. Bumabaha. Pag bumaha, pag gulay yung tanim mo, 0-0 ka.
sa kalamansi, walang kalamidad. Kasi bumahaman eh, natitira yung ita. Kahit na sa bumagyo, Buhay ang Tapos kalamansi. naman ang pipitasin mo. kahit na sa bumagyo, nakatayo pa rin ang kalamansi mo. Opo. Ganon. Kaya naman yung kalamansi. Hello po. Si Senlo ko po. Kamusta na po? Sila yung tinatawag natin. Po, sa vlogger po. Tatayo mo, tutukuran, mga puto. Tsaka po doon sa kalamansi, hindi naman po magastos sa maintenance niyan. Gaya nyo, ang pinaka-importante kasi dyan, yung tubig. Kasi gaya ng kwento ninyo, meron pala kayo doon bukal doon sa taas, tapos pababa, ay mag-inawa pong trabahuin yun. Over 20 years na po yung hindi namin sinasari, talagang diretso po. Diretso, yun nakagandahan. Kagandahan nun. Ay, kamusta naman po yung lupa niya? Maganda po. Ay, lupa, wala tayong maging problema. Yung lupa eh. Oo, okay lang po siya. Karamihan po pa nagtatanim doon, hindi sila nagpe-fertilize ng mga lupa. Kumbaga parang virgin kuwan yun, forest, virgin lupa niya, virgin soil. Pero kailangan po malagyan ng fertilizer. Opo, meron naman tayo rito yung ating organic fertilizer. Kaya lahat ng pangano ko kayo po din napapatanim. Opo, sige po, pagkakakuha naman yan Wala natin kung wala. Oo, para at least nun. Tatanong din tayo doon sa ating supplier para Sa kanyang yung kalamansi. Yeah. Ang isa sabi niya nga, isang hektarya, 1,000 puno. Puno ang kakasya po doon. Apo. Maabot ng almost 40 years ang isang puno kalamansi. Matagal yung pong pukukuha niya na pag-harvestan. Isang taon mahigit pa lang po siya mag-start na kayo mag-harvest. Pero kung mo yan ay grafted ninyong itinanim, makakakuha na kayo ng pailang-ilang bunga doon sa puno habang lumalaki. Habang lumalaki po. Ngayon, yung pagitan naman nun, para hindi kayo masyadong mainit, pwede nyo taniman ng gulay. Pwedeng siling labuyo, siling panigang, o ano man na po pwedeng gulay na doon sa lugar ninyo. Sa inyo rin po pala kami makakakuha ng Doon na po siguro sa Palawan na. Kasi meron na po mga nagpupunla dyan ng mga gulay. Ng talong, ng sili. Pagka dito po manggagaling, baka pagdating doon, lagtan na. Sanayo. Kasi ang kalamansi naman, kahit na yan ay nasa barko, wala nang problema. Kasi matagal ng kuwan yan malakas ang resistensya ng kalamansi. Maganda yun dahil kasi una-una pag yung isa pa ninyo matututunan po ninyo. Ayan na yan. Ikon niyo po ng kawan. Meron tayong ibang variety ng kawan kalamansi. Ay, may mahuba. Apo, the same pa rin naman yun. Titigin ko kayo ng variety ng kalamansi. Ay, magic fruit. That's what I told you. If you're going to eat this one, even it's enjoy yung magic. Oo, yan yun. Kalamansi din po ito. Hindi po, iba yan. Meron ng magic. Pag nakakain Magic, yung yan. buto. Huwag nila kakainin buto. Balat loob naman lang. After, Itago niya buto, tutubo yan. Sada po, parang it's like yan huwag itapon yung buto. it's like berries. Meron si Dani. Pagka po kuha tayo matutuloy doon, bibigyan namin kayo ng previous po na magic fruit. Apo. Lata muna. Apartment sila para pasok sa Pwede sa paso. Paso. Pasong malaki. Basta maarawan siya. You're not bad, Brett. Don't bite the Joke. Now you will eat the kalamansi. calamansi. Saan siyang bansa? Kalamansi. Sa US po ba siya? Hindi po, Canada po kami. Sa Canada. Try Canadian citizen. National, Canadian national. Hindi po, Argentinian din po Argentina siya. Nag-migrate din po sa Canada. Ibig sabihin, umuwi lang kayo para magpunta rito sa atin. Ako po nagyaya sa kanya talaga para may bigyan sa family. Opo, idea. 20 years ako nakaampak na Ay, sayang po yun. Kasi magic. Nung una Hindi po sinabi kumikita sa yung lupa. kanila, kakao, kape, Kumain ka naman. hindi na mamana. Sabi ko ay hindi. Ngayon, ano na ako, sabi ko, alam mo kaya, hindi ako nagagawa. Kaya yun. Oo. Yung sa Kobe. Maganda po yun. 20 years na wala akong nangyari sa Oo. Napapangus po ninyo yung kalamansi. Ewan ko lang Hindi, pag kumain ka ng magic fruit, matitira natin yung magic fruit. It's too sour.
Ang tamis. Tamis po yan. Kumain ka kasi yung ano. Pag kumain kayo ng sinigang, matamis ang sinigang nyo. Dahil pagkain naman Opo, pagkain nyo ng adobo, matamis din ang adobo nyo. Kuhain po yan, 20 to 30 minutes ang gusar niyan. Ang sarap po. Kaya halimbawa, meron kayong kalamansi juice. Yung fresh na kalamansi, pigayin ninyo. At tapos lagyan nyo po sa pitchel. Lagyan nyo ng yelo, sumubo kayo niyan. Okay, maya. Opo. Diabetes na. Opo, kasi diabetes. Diabetes yan. Diabetes siya ko yan. Ako, yan. Yan ang kami, kahit walang asukal. Sa China, Yes. kasi sa gutom. Ayan, tinan niyo po mga katribya po yung ating farmers. Nagmula pa po sila sa Canada at pumunta po rito sa Nueva Ecija para po kung saan po alamin po yung pagtatanim po ng kalamansi diyan po sa kanila lugar sa Palawan. Kaya yun, nakakatuwa dahil kasama pa nila po yung Canadian National taga Argentina. Kaya yun, naging tanong-tanong sila paano yung paraan ng pag-aalaga, paano yung trabaho sa pagkakalamansi. Ayun, tinulungan po naman natin ang ating mga kaibigan. Pagka natuloy kayo ng deliveran doon ng punla, Opo. sasamahan kayo ng puno niya para doon na kami palaki. Magkakaroon na tayo ng previous po ninyo ng magic fruit. Sige po. Po. Kaya para dumami magic fruit doon sa inyo. Naka-ano tayo. Titinan ko muna po pag Opo, kunin nyo po muna po, pag-aralan nyo po muna. Kailangan po doon, clear. Kung may buko siya, ipa-clear nyo. Papalinis nga po. Linis po Wala lang. ba kayong video noon? Meron po. Ayun na, kung isend nyo po sa atin sa kuha. Sasend ko. Opo, sa messenger. Video po the property. Sorry? Na-video po na property. Sa taas mo. Kasi nga. Saan siya taas, pababa? In your phone, they want to see. Para sa taas, pababa. Kunan din ninyo yung water. Yung tubig, yung pagkukuha na natin ng tubig. Kung kayang mag-supply sa buong Sa 7 hektarya. Kausapin po ko yung taong naglagay nung Yung tubo. pipe ko doon. Kausapin ko po siya kung ano magagawa namin para sa irrigation. Oo, pwede po. Sabi nyo, ilang swimming pool po ang dapat na parang gagawin naman na 10 by 10? Kung meron po, kung isa lang ang pagkukunan ninyo, lakahan nyo na yung pagkukunan nyo na yun. Opo. Dahil magagamit na lang po kayo ng Pwede siguro yun. Kung may pondo naman magagamit, kada sa hektarya, pwede lagyan isang 10 by 10 na swimming pool. Naimbakan po siya. Tago na Tagaraw, mag-i-stack na ron. Iyahanda sa Panagaraw. Tapos with pump po, ano? Opo. Siya na magsusupply sa Actually, kahit di na ninyo gamitan ng pump, nasa taas eh. Gagawa lang kayo ng daloyan pababa. Nakapasilalim. Yung pinaka-hose niya. Pag binuksan mo, tatakbo na yung tubig. Takbo rin tubig. Napakaganda ng patubigan niyo yun. Hindi na kailangan. Hindi na kayo gagamit ng mga makina para humigop at mag-supply ng tubig. Bubuksan mo lang doon sa ilalim. Aagos na yung tubig doon, magsusupply na ron. Yun ang maganda doon sa lugar Okay niyo. naman po ang kita sa kalamansi. Ay, opo naman. Kasapat po siya. Siyempre, hindi kami makakapagpuntar kung di okay ang kalamansi. May bagong bili kami ngayon doon pa dyan sa kabila ibayo. Iba po kasi rin ng kalamansi dahil continuous ang pamumuhay niya. Kapagod kalahati ang talaga. Lalagay niya sa mineral. Ay, oo, ganun siya. Ayun, nasarapan niya. The more important what I think is the numbers. You need to put the numbers, everything for to us because I want to know Okay, how much is teaching. investment in the property plus the clean because it's not clean, nothing. Hindi, nakasusi More in the month. Hindi na ka-open yan. So, Ganito na. When I there, I want to take a picture for you and send because we need to clean too. It's not clean. It's like a forest. Yung mga It's pangkaraniwan. more in a way a forest like may mga fruit tree pa rin po kasi na iba. Ng banana and coconut. And we have some shrubs in there. Saka may mahogany pa rin po kasi may tinanim eh. Nahugani. Hindi ba bawal magputol doon? And kung ang puputulin naman po ay yung mga shrubs lang, okay lang. Okay lang naman. Kasi baka mamaya pag nagputol kayo, baka mabatas naman kayo. Hihingi po ako ng Permit. tatanungin
tatanungin ko muna po kung ano. Oo, kasi bundok kasi yun eh. Pero kung may punong buko po, hindi po pwede magtanim talaga. Kung may punong buko. Pwede na lang po yung para sa pakain lang po ninyo o kaya kung meron kayong maggilid lang. Hindi natin po pwedeng isentro po doon sa kalamansi o i-alternate natin. Oo. Gusto kasi ng kalamansi talaga yung direct sunlight. Meron naman po silang mapapaayos po natin yung pag-ano. Ngayon, halimbawa, meron kayong lugar po na puno doon na halos maraming puno siya. Pwede kayo magtira sa hektarya na punuan. Pwede naman yung 6 hektarya taniman ninyo. Gusto ko sana po kung panay kalamansi. Ay, oo, mas maganda. Kasi maganda rin po ang ambience ng kalamansi. Malamig po niya. Alam mo na kalamansi lang. Opo, totoo yun. Kalamansi farming dyan sa Palawan. Wala po kasi doon eh. Wala po doon. Nanggagaling po sa Maynila ang kalamansi na sinusupply ko. Nagtitignan ko po lahat yun sa mga sa YouTube. Sabi, ako tumanda na ilang Danao, pakita niya. Davao, nakadami na ng mga kalamansi. Tapos kayo po dito, sabi ko sa may Baisia, panay kalamansi rin. Sa Palawan, wala pa. Wala pa tayo nakakuha. Ang gagaling po ng Manila. Yun nga po. Kung doon na po nanggagaling lahat po ng palengke dyan, masusupply. Galing pa ng Palawan. Ito po yun. Mahal po ang kulay. Kukulangin pa po yung 7 hectares na yun kung susupply nyo po ang Puerto Princesa. Kulangin niya sa dami po ng palengke tsaka sa magpapal dito po. Sa tao kasi. Oo po. Yun ang kagandahan. Ganun na lang po gagawin ko. Sige po. Sige. Matutuwa si Mrs. to pag tinawagan ko siya mamaya. Sige po, puntahan na po natin yan po. Dapat po napatayin yung mga ibang puno talaga. Yung mga kuha po, patayin nyo na po siya. Tapos yung lalo paper tree, malakas pong kumuha niyan. Lumilim. Opo, sige po. Para talagang kalamansi, tinan nyo po rito na puro kalamansian. Yung ambience po, tsaka maganda po sa ilan ako. po ang tao nyo gano'n dito? Ay, kung minsan po, yun lang pamangkin ko lang dito ako rin na gumagawa sa kalamansi ko. Pagka umaalis ako, yun, pinapaulan ko pa lang natin. Sanay na po tayo dyan. Ganda. Sige, papunta po tayo rito. Kalamansi din ba po itong mga pinutol na to? Kuwan po yan, yung tawag dito. Malunggay. Dito ang malunggay, nabibili din. Ito na. Kapag ka naglabasan na pong ganito, mga ilang taon na po ito. Hindi, yung pong bunga, paano po ang harvest time po niya? Ang harvest po, ganito, mga 2 linggo lang ito, harvest na. 2 weeks. Lalaki pa siya. 2 more weeks and harvest time. How many people you use for harvest? Dito, 10 people. 10 people. 10 people. Sa 1 hectares is 10 people to 20 ang pwede mag-harvest po How niyan. many days or how many? Depende po sa bunga. Pag marami pong bunga siya, kasi ang 1 hektarya pa pwede yung magkuhan po ng mga 300 to 400 bag. Yon. So pwede ang mga 2 linggo hina-harvest yan. 2 weeks sa harvest time. Basta pagka po yan ay sabay-sabay kasi ang kalamansi naman pag napitas mo ngayon, meron ulit susunod na pa. Continuous ang harvesting. Monthly harvesting ang tawag natin diyan. Lahat ng mga buwan, meron kang maha-harvest. May konti, may marami, depende doon sa ating pagiging alaga. Hindi naman po nabubulakan pagka na-harvest. Hindi po, kasi ang reject po ng kalamansi, nabibili rin. Nabibili rin. Yan po yung kagandahan ng kalamansi, walang naitatapon. Ang naitatapon lang po dyan, yung sira. Yung sira. Opo. Pero pagka po yung hinog, kasi kalahati naman po ang presyo ng hinog doon sa kanyang good. Opo, sa dapat green. po ba talagang green ang pipitasin? Opo. Yun po talaga. Ito. Sa iba, pinupwerasan na ito. Kaya lang kami nanghihinayang kasi maliit pa. Kaya lalaki pa kasi ito eh. Tara, dito po tayo sa atin. Ganda po ng ano nyo. Pero Kaya yan po ang kagandahan po sa kalamansi, continuous. Sabi nyo, Na siling talbusan. Pwedeng talbusan, pwede pong labuyo. Opo. Parang Let's say while you're waiting siling demonyo. Yes. that's what he did. He has Yung another pagitan na ito, yung ganito. money too from the city. Spacing. It's done and now it's time for calamansi. It's Double purpose po yan. Habang pinalalaki natin ang kalamansi, tayo naman po nagkukuha na siya. Ito konti na lang ito. nga po nakita sa inyo paano putulin yung sinasabi yung maraming tinik. Tinik, opo, yun yung kalamanda rin na siya, yun yung original rootstocks siya. Talagang puputulin Opo. po yun. Sabihin sa kanya po yung lupa po na yan. Maganda po yun, at least nakakuha niyo po yung farming. Nagkaroon siya ng hilig. Sabi ko, retired na rin ako, wala namang gagawin. Opo, tsaka maganda rin naman po kasi yan.
Yan po ang hindi po nasisira. Itayin natin si Kuya. Mga ano lang sa patubig. Tingnan nyo po, ito buko ito. Opo. Yung lahat po nataniman natin ng mga buko, mahina po ang puno. Kasi nalililiman siya. Yun siya. Kaya naman tinanim ko na ito para pinakaharang kasi ginagawang daanan ito dati. Opo. Kaya lang madalas pang nakakain ng uwang. Yan ang sakit sa Nueva Ecija, uwang. Ewan ko na sa Palawan kung merong salot po ng kuwan. Sa mangga po, yun ang problema. Opo. Kaya hindi na pinapalabas ang mangga doon eh. Dahil itim sa loob na ano. Masarap po pero hindi nila pinapa-export, bawal. Oo, yun po ang kuwan po nila. Ito naman po yung ating kalamansi. Kailan lang po, napitas na po natin ito. Meron pa tayong mga natitira po na palakihin. Napalaki ang Oo. Ito, magtatatlong taon ito. Nung kalamansi natin. Malalaki na po siya. Opo, kasi nakuha na po natin dito yung ating pinuhunan. Opo. Ito yung sinasabi ko na po, pwede tayo magtanim po ng sili sa pagitan niya. Ayan. Habang malilit pa yung kalamansi, pakikinabangan nyo po yung ating pagitan. Yan ang ganda niya. Malinis din ang Hindi naman, kahit naman po siya, wag lang po siyang yung parang gubat na gubat. Opo. Actually, pag sa tag-araw, mas maganda nga kung minsan yung may damo-damo ng konti para hindi siya kagad po na natutuyo. O yun, yung patubig po natin. Kaya may natutubigan ko doon sa pinsan ko eh. Ay, pagka po sa Palawan, nakita ko yung lugar ninyo, maganda naman pala. Di naman pala siya bulusok yung bundok eh. Hindi po. Sliding lang. Talagang sliding po siya. Yun lang po itatanong ninyo kung yun eh. Kasi ihingi po ng permit yun pagka talaga puputulin yung kuha nun eh. Akala nag-i-illegal laging kayo dun eh. Tatanungin ko lang po. Opo, tanong niya rin. Hindi naman po magpuputol ng mga puno na ano, yung buko sa sinasabi nyo. Banana. Yun, yung mga kuha po natin siya para mayroon tayong clear lang po na. Ganito po nakababad na ganyan, okay lang po. Opo, paagos lang po yan. Yun yung kuha natin, yung patubig. Itong atin, ito na po yung mga pansunod natin. Napitas na po yung ating mga bungang na nauna. Ito na yung pang next harvest po natin yan. Mga buwan po ng June. Yung mga bulaklak po na yan, naging buko na. Yung tubig niya, yan yung sinasabi niya. Opo, yan po yung ating deep well ang tawag sa amin dito. Pwede pa rin magpa-deep well din doon. Opo, pwede yon. Pero kung meron na nga po kayo na tawag spring water. Spring water, pwede siya. Kaya lang siyempre tutustusan natin kung kaya po siya na kuhanin, mapatubigan yung ating 7 hektarya. Kaya maganda yung bawat hektarya meron tayong silang tangke. Opo, sariling tangke. Ito po yung ating magic fruit. Ayan o, dahil bunga o. Kapag uuwi po kayo dyan, tara puntahan natin. Ayan. Pwede nyo dalhin sa kawan niya sa Canada. Kaya baka nalanta pagka sa Canada na dinaabot. Minsan mga bata lang po kumukuha nito. Ayan o, dahil pong bunga niya. No? Ito yung mga nalagyan natin ng ating organic fertilizer, yung ating kalamansi. Sa Canada yan? Pagka po siguro pagbuhay, di ba nag-yellow naman yata to? Ipapasok sa loob ng bahay pa. Ayun po, pwede po, mabubuhay siguro yung seedling noon. Dami po niya. Ito ginagamit po ng mga diabetic. Pag sila po ay mag-fruit juice, gulay, vegetable juice, lalagyan lang po nila ng kalamansi o lemon po yung kanilang juice na maiinom na po nila ito. So meron na silang ganitong opo. Yung ano lang yung ano niya lang. Meron po tayo tumubo sa ilalim nito, ayan no. Sa susunod pwede natin siyang ilipat. Ito yung pang tanim. Kadami niyan eh. Kaya pakukuha na lang po tayo pagkakawan. Pagka matutuloy tayo doon sa Palawan, bibigyan po namin kayo ng previous po nito para di na kayo masyado magpapalaki. Yan, para konti na lang magbubunga na. Salamat po. Salamat po. Kung makukuha nyo sana yung mga bunga na ito. Tama na po. Tama na po ito. Buto na po. Sige. Tarakuha nyo na lang po yung natin. Ito, maglalabas ulit ito ng panibagong bulaklak. Yung pataba natin ginagamit, habang nababasa siya, labas ang bulaklak. Yun yung organic natin. Kaya yun po dadalhin natin sa Palawan. Gandang tingnan lahat, green. Green siya. Hindi po siya yung nag-yellowish.
Magandahan kasi nung hindi po masama sa lupa. Pinalalakas niya po yung ating kalamansi. Ayan na. Kung mag-ano po ako, meron po ba kayo anong tao na makakapag-guide pa ano ang Yun po doon. Opo, ito po sa pansamantala kasi ito pong kumuha ng patubig and everything. Ay di pagkahalimbawa po sir, yung matuturuan natin kahit do sa ating messenger, makakapagkuhan tayo doon. Kung may signal naman doon, may i-guide sila. Halimbawa, yung bayo ko, pagka available siya, pwede natin madala doon. Kuha na lang natin yung kanyang araw niya, tsaka po yung kanyang magiging pamasahe. Try natin yon para at least kung paano yung magagawa nating tulong doon sa pagpapatubig. PVC pipe, kailangan po natin itong mga ganyan. Pero doon po sa bagay doon sa inyo, obligado rin yan dahil pag isa lang po yung tangke rin natin, mangangailangan din tayo ng ganyang hose para papunta doon sa tudling ng kalamansi. Yan. Tingnan niyo po yung epekto po ng ating organico. Mint, dark green. Iba ang kanyang sa lahat po ng kalamansi. Malusog. Tsaka maitim po yung kanyang pagkaberde. Yan ang kaganda pagka meron tayong magandang abono na ginagamit. Ito magkukuhan pa lang ito. 3 taong mahigit. Mag-aapat. Pero kalakasan na po ng bunga niya. Marami na po siya nakukuha. Sige po, at maraming po salamat po doon sa ating po mga bisita na mula pa po doon sa Canada na tayo po pinuntahan para po alamin po yung paraan ng pag-alaga ng kalamansi dahil meron silang farm dyan po sa parte po ng Puerto Princesa. At syempre pumunta muna sila sa Porac, Pampanga dahil taga doon po si Madam. Ano po? Napapangalan niyo po, Madam? Susan. Ayun, shout out po natin si Madam tsaka po si Kuya Alberto. Ako po yung driver nila, service ko sila ngayon. Ayun, kaya Canadian na rin siya. Si kapatid niya, magkapatid doon sila. Si tatay, si nanay, si ate. Magkapatid. Ayun, si Kuya. Si Roland, yan. Kaya natutuwa po tayo kahit ganito lang po kami. Pinupuntahan tayo ng mga Canadian. At gaya pa ng dati, ako po si Kuya Bel Bunag at lagi nagtatandaan, karunungan at kaalaman, may katumbas sa kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Sige po, maraming salamat po uli at ingatan naman po kayo sa inyo pong pagbiyahe. Kailan po lalabas sa YouTube yan? Mamaya pong gabi. Mamayang gabi po yan. Ikaw na po na. Mamayang gabi. Makikita kayo na TV. Yung kapod yun. Ayun po mga katripa, pupunta na po sila doon sa Pampanga. Balik mo muna and then after ilang araw, balik po sila ulit ng Palawan. Ito si Alberto, yung Canadian national na kung saan titignan mo nila po yung area kung possible po na taniman po ng kalamansi and then tatawag po sila po sa atin pagka okay na po yung diba. Sige po, ingatan lang po. Bye-bye, Toto. Sige po sinanay. Ay, nagkuha pa kayo. Naku, nakakuha pa kayo ng regalo. Ano sasabihin mo? Thank you. Salamat po sa Diyos. Sige po. Okay, sige po. Kita po ulit. Thank you po. Sige. Alam niyo na po ipabalik ha. Puro pa kanan naman po kayo. Kanina puro pa kaliwa eh. Ayan, okay. Doon tayo sa bahay. Ayan, tuloy na rin po sila mga katribya. Ayan po. Okay po mga katribya.